Nagsasabi na pala siya nito na malapit na siya manganak. Kinabahan talaga ako nito nung naririnig ko na yung boses niya sa labas. Bukas pa dapat yung due date niya pero parang ngayon na siya manganganak. Pati si Mika hinahaplos na si Kiray kasi parang lalabas na yata yung mga anak niya. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta nito dahil lahat sarado. Sarado. Sarado pa din eh. Lahat na pinuntahan namin. At eto na yung mga anak ni Kiray. Eto yung time na nasa labas kami dahil nag-grocery. Wala na kasing stock sa bahay kaya sabi ko lalabas lang kami saglit. Bigla ko nakita si Mika na pumapalakpak kasi nakagala na naman siya. Dati kasi hindi namin siya sinasama dahil medyo maliit pa siya nun pero ngayon pwede na namin siyang isama. Ganyan ang kaligayahan ni Mika ang isama lang siya sa gala. Pag uwi namin naglaro pa silang dalawa. Sasabay pa napagod at magkatabi pa talaga. Hindi ko pa alam kung ano itatawag ko sa kanya kasi wala pa tayong binibigay na pangalan. Holy Week nga nito at sakto talaga nasa bakasyon lahat. Hindi ko na alam kung ano unahin ko. Habang nagbabantay sa anak ni Bukaykay, naghahanap ako ng bukas na bait. Sas may tatakas pa sana ang isa, buti na lang nakita ko agad. Palagi namin tinitignan si Kiray nito kasi malapit na yung due date niya. Hinahaplos pa ni Mika yung tiyan ni Kiray. April 4 nga ang due date niya dahil isang beses lang naman siya nasalisihan ni Bukoykoy. Hanggang sa hindi namin namamalayan na eto na pala yung nangyayari sa kanya sa labas. Nasa kwarto kami nito kaya hindi namin agad narinig yung tahol niya. 11 PM na yata ng gabi nito hanggang sa ang dami na ngang wiwi sa sahig. April 3 pa lang ng gabi nito. Hindi na siya mapakali nito kasi ilang beses na pala niya kaming tinatawag. Pero hindi nga namin siya marinig dahil nga nasa kwarto kami. Nung napansin ko na wala siya dito sa kwarto, sinilip ko na agad siya sa sala. Nagulat ako nito kasi basa na sa sahig, hindi ko sure kung paano bigyan na ba niya yun. Sa kwarto namin siya nag-i-stay kasi nga binabantayan na talaga namin siya. Sinubukan namin siya bigyan nito ng plain na dog food pero hindi niya pinapansin. Alam ko hindi talaga niya gagalawin yan kasi walang karne na nakalagay. Kaya no choice kami, kailangan ulit namin magbukas ng saucy wet food. Simula kasi na eto na yung binibigay namin sa kanila, nasisimot talaga yung laman ng bowl. Pure karne kasi yung laman ng isang pouch kaya hindi na namin kailangan magluto. Kaya sabi ko pag eto hindi pa rin niya ginalaw ngayon talaga siya manganganak. Lalo na tong steamy meat ng Doozy. Kaya kung pihikan yung mga dogs and cats nyo, try nyo to sa kanila. Sinubukan na nga namin siya bigyan nito at kinain naman niya. O diba sabi ko sa inyo kapag eto na yung binigay ko, ubus talaga. Okay naman siya pagkatapos nito pero nung madaling araw na, eto na. Tara na, halika na dito. Dadaling ka na namin doon. Manganganak ka na, no? Nagtatago na lang siya dyan at ayaw niya nang lumabas. Kahit anong tawag namin sa kanya, wala talaga. Kaya dyan na kami nag-decide na dalhin na talaga siya dahil saktong April 4 nga. Medyo kinakabahan na ako nito dahil wala nagre-reply sa akin maski isa. Sumakto talaga na bakasyon ngayon ng mga vet dahil Holy Week. Hinahawakan pa ni Burikok yung mga baby niya kasi sobrang likot na. Kapag ganyan kasi na malikot na talaga yung mga puppy, ibig sabihin lalabas na sila. Etong si Mika tuwan-tuwa pa dahil manganganak na si Kiray. Paalis na nga kami nito at sa sobrang taranta namin, hindi na namin alam kung ano yung mga bibit-bitin namin. Sa sinahanap ko dyan yung cellphone ko, hawak-hawak ko pala. Isasama na din namin si Mika nito dahil idadaan namin siya kay mama. Alam na alam ko na yung mga tinginan ni Kiray. Etong si Kiray lang yata yung bukod tangi nagsasabi kapag malapit na siya manganak. Sumakay na nga kami nito pati si Mika. Ibibigay ko muna siya kay mama dahil maghahanap pa kami ng bukas na vet. Kinakabahan na ako nito kasi wala talaga nagre-reply sa akin maski tawagan ko wala sumasagot. Hoy, wala talaga. Sarado pa din eh. Yung unang pinuntahan namin na pinakamalapit lang dito sa amin, sarado. Kinalapit ako ni Karen dito kasi umiire na daw si Kiray. May pangalawa ulit kami pinuntahan pero sarado pa din. Sarado. Bakit sarado? Yung Holy Week kasi. Hindi ko nga alam. Ang oras na eh. Saan tayo pupunta? Ano tayo? Tingnan natin doon. Tingnan natin doon. At eto na yung pinakalas na pinuntahan namin. Buti na lang talaga sinagot ni Doc yung tawag namin. Kararating lang daw nila galing sa bakasyon at kahit pagod pa sila sa biyahe, dumiretso na agad sila dito. Nung tinignan na nga nila si Kiray, meron na silang nakakapa. Kaya naman nag-prepare na agad sila at ipinasok na si Kiray sa loob. Binalikan na lang namin si Kiray nito after 3 hours. Tumawag na nga sa akin si Doc nito na pwede na daw kunin si Kiray at yung mga babies niya. Hello po. Opo, susundin na po namin. Binubuksan na yung gate. Aalis na kami. Magtao po ka kaya? Apa. Madaling araw na kasi dito kaya sabi ko baka natulog na sila dito. Mga ilang minutes lang naman kami nag-antay at binuksan naman nila agad. Bukod sa excited kami makita yung anak niya, iniisip ko talaga na sana safe si Kiray at yung mga babies. At eto na! Ayaw pa sanang ilabas ni Doc kasi gusto niya kaming i-surprise. Ay, naku. Ano kaya itsura ng mga anak ni Kira?
Dahil kahit si Doc wala siyang idea dahil hindi namin nabanggit sa kanya na si Bukoy Koy na corgi ang tatay ng dinadala ng anak ni Kiray. Kaya kahit siya nagulat nung paglabas ng mga puppies, eto na nilabas na yung mga anak ni Kiray. Hala, ang una ko agad tinanong kay Doc kung okay ba sila lahat. 5 ang anak ni Kiray, 4 na babae at 1 lalaki. Kaya alam nyo na mag-suggest na kayo ng ipapangalan. Hindi namin masabi kung sino yung kamukha nila kasi pinagalong corgi at French bulldog. Alam ko marami sa inyo nag-aalala at may nasasabi tungkol sa nangyari kay Kiray at kay Bukoy Koy. After a year, last na yun. Pwede Kasi wala na siyang dog. Okay, pwede pala yun. Diyos ko po. masyadong tayo. potent yung ano, yung sperm. Bukoy. Ay, oo. Hindi, si Bukoy Boy. Hindi namin pinapabayaan si Kiray. Lahat ng panganganak niya, sinisigurado namin ligtas siya sa abot na makakaya namin. Andyan na yan, hindi para magsisihan pa tayo. Sobrang cute kaya ng mga anak nila. Hindi talaga mawawala yung mga tao may masasabi kasi nga nasa lisihan si Kiray ni Bukoy Koy. Pero kasi ang mas importante sa amin, yung maayos sila, ligtas sila kaysa sa opinyon ng ibang tao. Pag uwi namin, pinakita namin kay Mika yung mga anak ni Kiray. Sas, pinasilip din namin kay Bukoy Koy yung mga anak niya. Nagulat kami nito kasi nilapitan niya agad. Talagang alam niya na anak niya din yan. Yung kulay ng mga anak ni Kiray ay black tan. Color black na merong sapatos na brown. Yung mga balahibo nila kay Bukoy Koy naman na. Hindi pa nga tayo tapos magpangalan sa mga little corgi. Meron na naman tayong panibagong papangalanan.